Hello guys! So, ang topic natin for today, eto. Ladies, ito yung mga hindi sinasabi ng lalaki sa iyo. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number one, eto, yung hindi niya sinasabi kung ilan ang naging nakaraan niya. Hangga't maaari, ayaw na niyang ikwento yung mga babaeng dumaan sa kanyang buhay. Lalong-lalo kapag nanliligaw pa lang yan or yung bago pa lang kayong magkakilala or magkarelasyon. Okay? Siyempre, ang mga ito para maproteksyonan niya yung sarili niya, yung image niya. Siyempre, gusto niya na magpa-impress sa iyo. Ayaw niya na masira ang kanyang diskarte. Okay? Kaya yung mga nakaraang relasyon niya ay hindi niya sasabihin, okay? Of course, hindi lahat. Kasi may mga lalaki din na pagdating sa ganyang bagay ay parte ng kanilang yabang. Gusto nilang ikwento lahat yung mga bagay-bagay sa kanilang buhay, lalong-lalo na pagdating sa relasyon, okay? Pero marami ang ayaw sabihin or ikwento ang mga ganitong bagay, lalong-lalo na kapag nagpapa-impress pa lang yan, nagpapakilala pa lang sa babaeng sinisinta. Number one. Number two, eto, yung hindi niya sasabihin na meron siyang ibang tinitignan or nililigawan or meron siyang iba na literal. Okay? Eto na yung mga lalaki na talagang naghahanap din ng tamang babae para sa kanila. Okay? So, manliligaw yan ng maraming babae para siyempre hanapin din yung the best para sa kanya. Okay? Kaya talagang sinusubukan niya ang iba't ibang mga babae. Okay? Doon makikita rin niya kung sino ang talagang para sa kanya. Sino yung magugustuhan at pipiliin niya. Okay? Sa pagkakaalam ko, ganon ang karamihan ng mga kababaihan. Nag-e-entertain yan ng maraming manliligaw. Namimili sila at may mga ganyan ding mga kalalakihan. Although, mas marami sa mga lalaki ang talagang nanliligaw lang ng isang babae, one at a time. Hindi yan sabay-sabay. Kung hindi naging successful, doon ulit siya maghahanap ng iba. Pero meron ding mga lalaki na ganito, pinagsasabay-sabay. Okay? At eto pa, minsan, meron na yang karelasyon na iba at nanliligaw pa or dumidiskarte pa ng ibang babae at hinding-hindi nila ito sinasabi. Ayaw nilang malaman. Siyempre, masisira yung diskarte nila kapag ganun. So, ayan po, ang number two. Number three, insecurities at kahinaan niya. So, alam nyo, ang mga lalaki, ayaw nilang malaman yung mga kapalpakan niya or yung mga bagay na mahina sila. Ayaw nilang malaman yon. Siyempre, kapag nagpapa-impress sila sa babae, gusto nila yung ipakita is yung the best sa kanila. Okay? Siyempre, may the best man win, ika nga. So, yung mga pangit, yung mga hindi maganda sa kanya, ay hinding-hindi niya sasabihin. Kumbaga, talagang yun ay magiging sikreto, lalong-lalo na sa umpisa, okay? Kapag nanliligaw pa lang yan, never na babanggitin ang mga bagay-bagay na hindi maganda sa kanya, okay? Siyempre, ayaw niya na ma-discourage ka sa kanya. Ayaw niya na mawalan ka ng gana sa kanya, okay? Number three. Number four, eto yung ayaw niyang malaman yung mga bisyo niya. Lalong-lalo na kapag ito yung mga hindi kagandahan. So, siyempre, sa mga ganyang pagkakataon is gusto niyang ipakita yung best side niya. Yung mga hindi maganda, nako, isasantabi yan. Ayaw niyang malaman mo. Siyempre, mga bisyo yan. Madalas, masasama yan. Kailan ba naging maganda ang isang bisyo, di ba? No, it's always on the negative part. Di ba? So, ito yung mga, ayan, mga pagsusugal, mga alak, yung mga masasamang ipinapasok sa katawan, yung pambababae niya, never niyang sasabihin yan. Yan ay mananatiling sikreto sa kanya. Oo,
Ayaw niyang malaman mo yan, okay? Nasa iyo na yan bilang babae na matuklasan ang mga ganyang mga hindi kagandahang gawain ng isang lalaki. Kasi never niyang ipagsasabi ang mga bagay na yan sa iyo, mga bisyo niya. Number 4. Number 5, yung mga habits niya. Lahat naman tayo, meron tayong mga habits, mga ginagawa natin na minsan ay nakakahiyang sabihin or para sa atin lang yun. Personal yun di ba? Kasi may mga habits na okay lang gawin kapag walang nakakakita. Pero kapag nalaman na ng iba, ayun na, nagkakaroon ng problema kasi minsan nagiging nakakahiya na, nakakatawa pag nalaman ng ibang mga tao. At siyempre, lalaki yan At yung mga habits madalas na yan ay yung mga tungkol sa kanyang ginagawa sa sarili niya. At example dyan, yung kanyang paglulo, o di ba? Or yung pagsasarili. Lalaki yan. Normal na gawain ng mga boys, okay? Ganon din sa mga babae. Ang pagkakaiba lang ay ang mga lalaki mas vocal sa ganitong aspeto, usapin. Pero syempre, yung mga bagay na ito, ayaw niya na malaman ng babaeng kanyang dinidiskartehan. Okay? Kasi ito ay syempre kahiya-hiya, di ba? Lalong-lalo na sa society natin na sobrang makaluma sa mga ganitong bagay, conservative masyado sa mga ganitong aspeto. Sa panahon ngayon na marami nang nagbago, pero sa ganitong usapin, ganun pa rin, makaluma pa rin ang mga pagtanggap sa mga ganyang bagay. Okay? Kaya yung habits na yan, never niyang gustong malaman mo yan. Okay? Nakakahiya kapag nalaman mo. Di ba? Number 5. Number 6, takot siyang masaktan. So, ang mga lalaki, gusto nilang i-project na sila ay lalaki. Hindi sila nagpo-project or nagpapakita ng kahinaan. Meron talagang hindi maganda ang nagiging resulta, di ba? Kaya sa mga ganitong pagkakataon, ayaw niyang sabihin sa iyo or malaman mo yung mga past na relationships niya na siya ay nasaktan, okay? Yung mga failures sa kanyang past relationships na kung saan siya ay nasaktan, ayaw niyang malaman mo yun, okay? Kasi ang mga lalaki, ma-pride sila Kaya yung mga ganyang mga nakaraan nila, ayaw nilang matuklasan mo, ayaw nilang malaman mo, okay? Dahil tulad ng sinabi ko, mataas ang ego ng lalaki. Ang nakaraan nila, nakaraan na yon. At hindi na nila yon ibinabalik sa present para pag-usapan. Hindi ganon ang mga lalaki. Okay? So ayan po ang number 6. Number 7, hindi niya sasabihin kung gaano siya ka-experience sa okay? Kapag yan ay nagpapakitang gilas, hindi niya yan sasabihin kahit yan ay napakagaling na, napakahusay, napakarami ng karanasan. Hindi niya yan uungkatin. Gusto niya kapag yan ay nagpakilala sa iyo, siya ay fresh, siya ay inosente. Parang ganon ang dating, di ba? Sino ba naman ang gusto sa taong talagang napakarami ng naging karanasan sa bagay na yon? Siyempre wala. Kapag may choice, pipiliin niya yung siya pa ang nauuna, di ba? Yung bagong pitas. Ganon, di ba? Ladies, gusto niyo ba yun? Yung talagang napakarami ng babae ang dumaan sa kanyang buhay. Pipiliin niyo ba yun kapag may choice kayo? Of course, marami din ang gusto sa ganyan. Pero sa tingin ko, hindi lahat. Okay? At hindi rin sasabihin ng lalaki ang kawalan niya ng karanasan kung wala pa siyang karanasan. Ayaw din niyang malaman mo na wala siyang alam pagdating sa ganong bagay. Okay? So, yung mga extremes na yan, yung sobrang magaling at yung walang alam, ayaw nilang malaman mo yon. Okay? Kasi ang focus nila ngayon is para makuha nila yung matamis mong oo, di ba? So, yung mga bagay na yon, never niyang uungkatin sa iyo. Number 7. Number 8, hindi niya sasabihin kung gaano siya ka-loyal sa iyo or kapag meron pa siyang ibang option. Okay? So, tulad doon sa nauna kong sinabi, ang mga lalaki, ayaw nilang sabihin kung meron pa nga ba silang ibang tinitignan or idinidate. Okay? Maraming lalaki rin ang ganito na kapag nanliligaw sila sa isa, ay mayroon pa silang ibang tinitignan sa labas. Okay?
Kumbaga, ito yung sinasabi ko kanina na namimili rin sila, okay? At hindi nila ito sinasabi sa iyo. Siyempre, may the best woman win. Ganun din sila, okay? Siyempre, naghahanap din sila ng pagpipilian, ng choices nila na meron silang mga kino-consider, maaaring nasa iyo yung iba, tapos yung ibang nakikita niyang mga karakter na nagugustuhan niya ay nakikita naman niya sa iba. So, tinitimbang din niya kung sino ba ang dapat niyang piliin, okay? So, yung mga bagay na yan, hindi na yan sasabihin, okay? So, naghahanap din siya ng mga options. So, parehas lang, di ba? Parang na-level up na yung playing ground sa mga lalaki at babae. Pumipili, namimili sila. Number 8. Number 9, na hindi pa siya naka-move on. May mga ganito talaga, lalaki man or babae, na naghahanap na ng ibang karelasyon kahit hindi pa yan totally na naka-move on sa kanilang past na karelasyon. Minsan pa nga, mahal pa nila yung kanilang ex. Kaya nahihirapan silang makapag-move on. Pero yung mga bagay na yan, syempre hindi niya pwedeng ipaalam sa iyo. Kapag hindi kanya kasama, yung ex pa ang tumatakbo sa kanyang isipan. Yun ang laman pa ng kanyang puso, okay? Kumbaga, gusto niyang makipagrelasyon para mawala or makalimutan niya yung kanyang ex kasi hindi pa siya nakaka-move on. At never niyang sasabihin yan sa iyo. So, ayan po, ang number 9. So, ayan po ang ilan sa napakaraming mga ayaw malaman ng lalaki tungkol sa kanya at never niya itong sasabihin sa iyo. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.